hanggang 5 katao lang po ang kaya ng gondola, sabi ng mga eksperto doon. Pero tulad yan, nabalitaan na natin, 11 po na trabahador ang sumakay. Ayun, bumigay. Mula pa rin sa lungsod ng Makati, nakatutok live si June Veneracion. June? Mike, bigyan natin ng din, initial pa lang ito, initial findings pa lang ito ng Eton Properties, Bureau of Fire Protection at maging ng Makati City Hall na overloading nga yung naging mitya. Kaya bumigay yung gondola lift na ikinamatay nga ng 10 construction workers dito sa lungsod ng Makati dahil nga hindi kinaya yung bigat ng load ay napatid itong kable ng gondola kaya bumulusok mula ika-28 palapag ang mga biktima. Alas 2 ng hapon inilabas ang huling biktima mula sa ginagawang Eton Residences, isang 39 na palapag na condominium building sa Greenbelt sa Makati. Mula sa ika-28 palapag, mataas-taas ang binagsakan ng gondola na tumigil sa magbulusok sa ika-10 palapag. Nagdatingan ng mga safety inspector mula sa Labor Department na sinundan ng mga building official ng Eton Properties. In case na may imminent danger, we can close yung operations muna po. Kaya ang mga empleyado ng Eton Residences, pati ang iba pang construction worker, malaki raw ang problema. Dahil sa iniutos sa suspension ng Makati City Hall, matitigil sila sa kanilang trabaho. At kung walang trabaho, walang sweldo. Ano kayo niyan, Kuyang? Paano trabaho niyo? Paano kayo? Paano buhay niyan? Tambay mo na. Ha? Tambay mo na. Kung sakaling ito. Oo? Tambay muna. Basta pumasok ka sa gatong kataas sa trabaho, asahan mo na ang buhay mo, 50-50 talaga. Sa inisyal na investigasyon, sumobra raw sa dami ang mga trabahador sumampa sa gondola. Ang gondola ay isang uri ng platform na ginagamit na nagkakabit ng mga salamig bintana sa mga gusali. 4 hanggang 5 lang ang kaya nito, pero labang isa ang sakay nito ng bumigay. Eton, its contractors and construction management consultants are cooperating with the police authorities and the city engineer's office as they investigate the cause of the accident. Sabi ng Eton Properties, ngayon lang may nangyaring ganitong aksidente sa kanilang mga construction projects. Iniimbestigahan daw ang pangyayari para malaman kung sino-sino ang dapat managot at may mga naging pagkukulang. Bukas ng umaga ay babalik dito sa Eton Properties, itong Eton Residences, itong mga taga-safety inspectors mula sa Makati City Hall para nga muling tingnan itong pinangyarihan ng aksidente. At pumunta na rin dito, Mike, ang mga taga-National Bureau of Investigation para sumama nga sa pag-iimbestiga. Mike? Maraming salamat, June Veneracion. Masusing binabantayan sa ospital na Makati yung kaisa-isang trabahador na nakaligtas sa trahedyang yan sa construction site. Nakatutok po doon live si Lay Alvis. Lay, kamusta na? Mike, dito sa ospital na Makati Acute Care Center, dinala ang siyam sa 10 nasawi sa disgrasya sa Eton Residences sa Barangay San Lorenzo, Makati kanina. Dead on arrival na dito sa ospital na Makati ang siyam na biktima ng aksidente sa ginagawang gusali sa Gallardo Street, Legazpi Village, Barangay San Lorenzo, Makati City. Unang nadala sa ospital ang 6 sa mga ito pasado alas 12 ng tanghali, kasama ang isang nakaligtas. Nagtamo ng matitinding injury sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima. We've seen a lot multiple fractures, blunt trauma to very vital organs, severe head injury, crushing injury, and almost near amputation, traumatic amputation of the limbs. Pasado alas 2 ng hapon na nadala sa ospital ang 3 pa mga biktima na naipit umano sa bumagsak na scaffolding. Multiple organ failure at loss of blood dahil sa mga grabing tama sa katawan ang ikinamatay ng mga biktima ayon kay Dr. Peralta. Isa-isang dinala sa morgue ang 10 ng mga biktima. Ang nag-iisang nakaligtas, inilipat sa main hospital ng Ospital ng Makati sa Barangay Pembo para mas mabigyan ng lunas. Nagtamo siya ng fracture sa kanang binti at braso at blunt abdominal trauma. Gayunman, stable but guarded daw ang kalagayan nito. We'll have to closely monitor the patient who is currently alive. It's difficult to say whether the patient will even make it. We'll have to monitor the patient very closely. Kasama sa mga dugo ang damit ng mga biktima ang kanilang mga ID. Makikita sa ID na pawang mga empleyado sila ng Arlo Aluminum Glass Company na nakabase sa Pasig. Subcontractor daw ito sa ginagawang Eton Condominium. Tigil na muna yung construction doon. Nandun na yung engineering department at nag-i-inspection na sa building ng Eton. Tukuyin muna kung ano ang naging sanhi nitong aksidenteng ito. At ito ay isang aksidente na dapat mayroong managot. Ayon sa alkalde, hindi na raw pagbabayarin sa ospital ang mga pamilya ng mga biktima.
Mike, ayon sa mga otoridad, hanggat hindi pa nasasabihan ang mga pamilya ng mga biktima ay hindi na muna ilalabas ang kanilang mga pangalan. Sa ngayon ay nailipat na sa isang punerarya dito rin sa Makati ang mga labi ng mga biktima. Mike? Maraming salamat, Lay Alvis. Hindi matanggap ng mga pamilya ng mga trabahador na biktima ay yung kanilang biglang pagpanaw. Nakatutok si Bernadette Reyes, live mula sa Funeraria Pilipinas na matatagpuan doon din sa Belunsod ng Makati. Bernadette. Mike, kalilipat lang dito sa Funeraria Pilipinas ang labi ng siyam sa 10 construction worker na nasawi sa aksidente kanina. Hindi mapigilan ni Lorraine ang kanyang emosyon nang makumpirmang isa ang mister na si Benbon Cristobal sa 10 namatay sa aksidente nang bumigay ang isang makeshift service elevator sa Eaton Residences kaninang tanghali. Bangungot raw ang bigla ang pagpanaw ni Benbon, lalo pat musmus pa lang ang kanilang 3 taong gulang na anak. Nagpaalam lang siya sa akin. Cristobal, asawa po siya. Sabi niya, papasok na daw po siya. Sige, sabi ko, pasok ka na. Sabi niya, wag ko na daw po siya antayin kasi may overtime na po na. Dahil ano na lang malalaman ko. Wala na na. Hindi rin matanggap ng ama ni Benbon ang sinapit ng anak. Matagal na raw niyang pinagsabihan si Benbon na delikadong trabahong pinasok, lalo pat wala naman silang benepisyong natatanggap. Hindi raw sapat ang 260 pesos na araw ang sweldo ng anak kapalit ng buhay nito. Wala silang SS, wala siyang Medicare, walang pag-ibig. Matagal na siya naglilingkod dyan eh. Siguro mga 2 years mahigit. Malagyan natin 3 taon. Yung ba naman 2 taon, 3 taon na yun, malaking bagay na yun. Katulad niya na namatay na siya. Ang mga kamag-anak naman ng 16 anyos na si Kevin Mabunga, balisama nang dumating sa ospital, nanatiling matatag ang loob. Pero nang makaharap na ang bangkay ni Kevin, napahugulgol sa sinapit ni Kevin. Kinailangan pang mag-rappel ng rescue team para makuha ang mga biktima. Pero bangkay na nang mailabas sa mga ito sa gusali, liban sa isang trabahador na kinilalang si Ruel Perez, na kinakitaan pa ng senyales na buhay pa. Inilipat sa ospital ng Makati sa Pembo si Perez para doon lapatan ng lunas. Nagpaabot na rin ang palasyo ng pakikiramay sa mga kaanak ng mga nasawi. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lascerda, ipinapaubayan na rin ng palasyo sa lokal na pamahalaan ng Makati ang pagtukoy sa mga dapat managot sa insidente. May kinirereklamo ng pamilya ng mga biktima na nasawi ang kawalan daw ng benepisyo, halimbawa wala raw SSS benefit silang natatanggap. Kaya naman sinabi naman ng Eaton Properties na sila raw ay magpapahatid ng tulong para sa pamilya ng mga biktima. Kanina ay narito rin ang representante ng Social Services Department ng Makati para magpahatid ng tulong. Samantala, Mike, para doon sa mga kamag-anak ng mga biktima, maaari sila makapag-ugnayan dito sa Funeraria Pilipinas sa bilang numero 899-8191 para sa anumang katanungan. Mike? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Natuntun po ng GMA News ang tanggapan ng kontrakto at subkontrakto nung gusali na yan sa Makati kung saan nagtaon ng trahedya kanina. Inaalam naman ng mga investigador ngayon kung sino ang may pananagutan sa nangyari. Nakatutok si Emil Sumangil. Ang kumpanyang CE Construction Corporation ang general contractor ng multi-milyong pisong condominium building project na pag-aari ng Lucio Tan Group of Companies. Kinuha naman daw ng CE Construction Corporation ang kumpanyang Arlo Aluminum and Glass Corporation bilang subcontractor ng proyekto na nakatokang mag-supply at mag-install ng aluminum cladding at mga salamin sa buong gusali. Nang magsagawa ng press conference kanina sa Ospital ng Makati, ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, higit 1 oras na maganap ang insidente. Ayon kay Mayor Junjun Binay, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila ang mga kinatawan ng dalawang kumpanya. Sasagutin muna raw ng Makati City Government ang gastusin ng 10 manggagawang namatay, pati na ang isa pang biktima na hanggang sa ngayon under observation sa trauma ward ng Pagamutan. Ito ay isang aksidente na dapat merong managot. Kung merong pwedeng magbayad dun sa nangyari ito, ba't hindi naman pagbabayarin dito sa lungsod? Ikinasal rin ng Makati City Bureau of Fire Protection ang investigasyon. Katuwang ang City Engineering Office ng Makati City Hall para matumbok ang ugat ng insidente. Aalamin nila kung tauhan ba ng CE Construction o ng Arlo Aluminum ang mga biktima at sino ba ang may-ari ng bumigay na gondola kung saan nakasakay ang mga nasawing biktima. Nakita namin yung mga tao na parang nakasampay na doon sa may mga parang may tracks kasi doon na parang harang. Ayun, may mga tao nakalambitin, may mga nahulog na doon. Malit lang kasi na yung
electronic gandula tinatawag nila eh. Natunto ng GMA News ang head office ng CE Construction Corporation sa Kalentong, Mandaluyong. Nakaharap namin ang security at staff ng kumpanya. Batid na raw nila ang nangyari sa isa sa kanilang project site, pero tumanggi muna sila magbigay ng pakayag dahil wala raw doon ang presidente ng kumpanya na si Ginoong Johnny Tan. Punta na lang po kayo sa site. Okay. Tapos yung gusto nyo meron po ako nito. ito ho Pero kukunin ko na rin, no? ito ho yung ng contractor, yung Arlo Aluminum. Opo. Sa halip, itinuro ng CE Construction Corporation ang Arlo Aluminum and Glass Corporation para magsalita sa pangyayaring ito na nila ay may jurisdiction sa glass installation ng General Construction ng Gusali. Natuntun din ng GMA News ang planta at head office ng Arlo Aluminum sa Pasig City. No comment muna raw sila sa insidente dahil inaalam pa ng kanilang Human Resources Department kung tauhan niya nila ang mga nasabing trabahador. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Tuloy-tuloy lang po ang ating balitaan ngayong gabi dito sa 24 Oras. Makakasama naman natin ngayon ang ating kapusong hinahangaan, pinaniniwalaan at higit sa lahat pinakakatiwalaan, si Pia Arcangel. Pia. Salamat, Mike. Walang suot na protective gear tulad ng hard hat, gloves at goggles ang mga aksidenteng trabahador sa Makati. Labag po ito sa batas ng construction industry. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mag-aanim na pong taon na si Mang Boy pero sige pa rin sa trabaho sa isang construction site sa Quezon City. Sa 30 taong itinagal niya sa construction, kabisado na raw niya ang peligro ng kanilang trabaho. Nang mabalitaan nga aksidente sa isang construction site sa Makati, may teorya agad siya kung ano nangyari. Siguro sa sobrang tao, yung bigat ng dala, siyempre tendency nung gumagalaw pa yung mga tao, mabigat. Nakaiwas daw sa disgrasya si Mang Boy sa tulong ng iba yung pag-iingat at panalangin. Pero kung tutuusin, bukod sa pag-iingat at dasal, may kaagapay dapat na batas ang mga construction worker. Taong 1998 pa nang ilabas ng Department of Labor and Employment ang Department Order o DO13 o ang Guidelines Governing Safety and Health in the Construction Industry. Reaksyon ito sa datos sa mga nakaraang taon kung saan number 1 ang trabaho sa construction sa bilang ng mga sakuna kung saan may mga namamatay at nasasaktan. Pero aminado ang Occupational Safety and Health Office na pilit man nilang ipatupad ang DO13, di ito tuluyang nagagawa. Sa halos 1 milyong establishmento minomonitor nila, wala pang 300 ang safety inspectors nila. We will admit na hindi gasinong sinusunod ng mga pagawaan. So, ang una dito is yung kakulangan nung tinatawag nating mga supposed to be mag-i-inspect. Tuloy naman yung aming pagtuturo o pagtitrain ng aming mga upcoming mga safety and health practitioner doon sa mga construction site. Ang personal protective equipment o PPE ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng kaligtasan sa construction na nakakaligtaan. Dapat naka-hard hat, gloves, safety shoes at goggles. Dapat daw nakasuot na ng harness kapag nagtatrabaho na nakatuntong sa isang platform o scaffold na may taas ng lampas sa 6 na metro. Sa nangyari sa Makati kanina, nagmula sa 28th floor ang mga nasawing construction worker. Wala silang harness. Ang mga PPE na sinusuot dapat din daw pasado sa masusing testing at di basta-basta nasisira. Sa laboratory na ito, tinetesting ang mga ito. May mga sumusunod naman daw sa mga patakarang ito, pero meron din namang pinipili daw ang magtipid. Ang problema dito pag minsan pagka sinabing occupational safety and health, usually pera Karapatan ng bawat isa ang kaligtasan sa trabaho. Pero para sa isang bansang may halos 3 milyon ang walang trabaho, minsan nababaliwala na ito. Paramihan siguro, gawa ng gipit, ganon, yung hirap ng buhay. Siyempre kahit pa paano, sasampayan, kahit napipilitan. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Sa ibang balita, blanco pa rin ang otoridad sa investigasyon kaugnay sa pagpapasabog sa bus sa Makati na ikinamatay ng 5 tao. Hanggang ngayon, wala pa rin grupong umaako sa palaisipang paggasik ng karahasan. Mula sa tanggapan ng Southern Police District sa Taguig, Nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Yes, Pia, 2 araw matapos maganap ang pagsabog sa Newman Gold Liner bus, hindi pa rin masabi ng mga pulis kung sinong nasa likuran o ano ang tunay na motibo sa nagawang krimen. Mismong si PNP Chief Raul Bacalzo nagsabing wala pang malinaw sa isinasagawang investigasyon sa insidente. Marami mang hinihinalang motibo at maaring grupong sangkot, ni isa hindi direktang maiugnay sa pagsabog. Wala pa, we don't want to speculate, we don't want to speculate. We don't want to attribute
At this point in time, wala pa namang 48 hours. We don't want to attribute this incident to any other person or to any other group yet. Because we would like to work on evidence. So far as investigation is concerned, we would like to base our conclusion or our announcement on evidence. Wala pa ring grupong umaako sa karahasan. Karaniwang mabilis itong ginagawa ng mga terorista matapos makapaghasik ng terorismo. Hanggang ngayon naman ay hindi pa pwedeng ilabas ang artist sketch ng dalawang sospek dahil nire-repaso ito gamit ang isang computer para halos picture na ang lalabas na composite image. Ang malinaw sa ngayon sa investigador ay kung saan inilagay ang bomba sa bus, batay sa ginawang pag-alam ng mga trajectory ng shrapnel. Sa arawang case conference, pinatawag ng Southern Police District ang driver ng bus para magbigay linaw sa ilang bahagi ng kanyang statement. Tuloy-tuloy pa ang pangangalap ng mga affidavit mula sa mga saksi para makatulong sa pagkilala sa dalawang sospek. Sa 19 na saksi, 9 pa lamang ang nai-interview ng mga pulis. We have also to understand they're on post-trauma, post-blast recovery. Mahirap. So some of them cannot be interrogated. Sir, gaano ka-importante? Pia, hindi pa binubura ni PNP Chief Raul Bacalzo ang posibilidad ng paglagay ng pabuya sa ulo ng mga nasabing suspect, bagamat hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa raw ito na pag-uusapan. Pia? Maraming salamat, Chino Gaston. Iginiit ng Moro Islamic Liberation Front na wala itong kinalaman sa pagpapasabog ng bus sa Makati. Ito ay sa gitna ng mga spekulasyon na nag-uugnay sa grupo sa malagim na pagsabog. Dagdag pa ng MILF, wala raw silang mapapala rito at kinukundi na raw nila ang nangyari. Pinag-ikting na po ng pulisya ang pagbabantay sa mga bus. Kasunod po yan nung naganap na pagpapasabog sa bus sa may EDSA Ayala sa Makati. May mga ipinakakalat na po sila ng mga tinatawag na bus marshal. Sumasakay ang mga marshal na yan at nag-i-inspeksyon sa mga pumapasadang mga bus. Nakatutok si JP Soriano. Sa isang bahagi ng EDSA Santolan, naabutan ng GMA News ang pagpara ng dalawang pulis sa isang pampasaherong ordinary bus na kanilang nakita. Nang makakyat sa loob, agad ipinaliwanag ng pulis na sila yung mga bus marshals mula sa PNP at naroon sila para mag-inspeksyon. Kami yung nasa NCRPO para i-ano sa inyo na mag-inspect kami. Hindi lang dito sa bus, kundi sa train, meron din kami. Kaya inspection lang po tayo. Tinignan ng mga pulis ang mga laman ng bag ng ilang pasahero at inikutan ang gitna at likod ng bus. Yung bag na sinasabi namin kanina, baka may naiwang bag na sumakay dito, iwan dyan sa ano yung mga bag na may naiwan dyan. Kaya yun po ang unang inaano sa kanila na baka may naiwang gamit, ay nangianohin natin ngayon. Ang dalawang bus marshals na ito ay bahagi ng 300 police bus at transport marshals na pinakakalat ng PNP. Dumaan daw ang bus marshal sa tamang pagsasanay. Naipagbigay alam din daw ang hakbang sa mga bus company. 50 pulis kada distrito ang ipakakalat ng NCRPO sa mga dinadaanan ng bus sa Metro Manila, gaya sa EDSA, Commonwealth at Quezon Avenue, Pasay at iba pa. Random ang pagpili ng bus na kanilang i-inspeksyonin. Karamihan naman sa pasaherong nakasabay ng bus marshals, nasiyahan sa nakita. Opo, pabor po ako. Dahil para nga po yung kaligtasan ng tao natin, ng mga tao, safe po. Ginawaman po. Pero mas okay din. Opo. Siyempre po, para ligtas po yung mga tao. Dati nang nagkaroon ng police bus marshals ang PNP, pero dahil sa nangyaring pagsabog ng isang bus sa Buendia, ay pinalakas nila itong muli. Wag lang po sila magugulat. Sana po yung hinihingi natin ng kooperasyon, yung pong wag po silang mairita, wag po silang mainis sa ating mga police, sa mga security guards, at iba pa mga force multipliers, na maantalan ng konti yung biyahe, kasi po para po sa kaligtasan ng lahat ito. Pinapaalalahanan din ng PNP ang publiko na huwag basta maniniwala sa mga pinapakalat na text messages ng bomb threat. Kung may ganito raw impormasyon, huwag na raw ipasa. Itawag na lang daw agad sa PNP Hotline 117 o sa PNP Text Hotline 0917-847-5757. Dagdag paalala rin ng PNP sa mga sumasakay ng bus. Para makatiyak na lehitimong police bus marshals ang inyong makikita, dapat naka-uniforme ang mga pulis, may ID at badge at dapat 2 hanggang 3 sila. Pagtitiyak naman ng PNP na hindi raw maabuso ang gagawing pagsakay ng mga pulis sa mga bus para mag-inspeksyon. At dahil sa nangyaring bus explosion, asahan na raw na magtatagal pa ang pagpapakalat ng mga bus at transport marshals sa iba't ibang lugar. JP Soriano, nakatutok, 24 oras.
Tinutukan ng isang youth scooper ang matinding baha sa Jeddah sa Saudi Arabia. Yan at iba pang nakalap ng ating youth scoopers sa pagtutok ni Josh Villanueva. Delubyo ang naranasan ng Jeddah, Saudi Arabia. Ayon kay youth scooper Robert Cruz, isang OFW, nagkaroon muna ng sandstorm bago bumuhos ang malakas na pag-ulan. Ito po makikita natin ang ilang oras na pag-ulan lang dito sa Saudi, sa Jeddah, dahil sa kakulangan sa drainage. Ito po ang nangyari. Ang mga sasakyan sa ilalim ng tulay, lubog sa bahang hanggang baywang. May mga tao ring tumuntong na sa kanilang kotse para makaiwas sa baha. Mistula namang paradahan ang ibabaw ng tulay dahil paralisado na ang trapiko. Makikita nyo, puno na ng sasakyan. Tapos, ayan naman yung ilalim ng tulay. Dito sa ibabaw, may tubig na rin. Dito naman sa Pilipinas, mabilis na nagbaha sa Cebu Business Park noong isang araw. Yan ay kahit mahina at kalahating oras lang nagtagal ang pag-ulan. Makikita sa video ni youth scooper Paul Barnard ang isang taxi na tumirik sa gitna ng baha. 10 taon na raw siyang nagtatrabaho sa lugar pero ngayon lang niya naranasan ang ganito kagrabing pagbaha. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga youth scooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-uscoop ninyo. Chika Minute! Hello there mga kapuso, hindi kompleto ang gabi kung wala may init na chika, kaya humanda na. Van Dolph gagawa raw ng remake na mga pelikula ng kanyang amang si Dolphy. Siya na nga ba ang the next comedy king? At Janet Jackson, excited raw sa nalalapit na concert niya sa Pilipinas. May mensahe pa sa kanyang fans. Ang mga yan at iba pa, idedetalye ko mamaya sa Chika Minute. So, sunod, batang lumalabo ang paningin dahil sa cancer, may hiling. Apilan naman ang isang ginang na may bukol sa dibdib. Tinuguna ng GMA Kapuso Foundation. Suspect sa Amerika tumakas mula sa umaandar na kotse, oh. Akusado sa kasong pagpatay, binato ng silya sa korte. Nako! Galit na galit yung kamag-anak ng biktima. Ito ang 24 oras. Nandakip na po ang suspect na nagatid ng regalong may granada sa Taguig kamakailan. Kung inyo po matatandaan, ikinamatay yun ng isang negosyante. Ayon sa Southern Police District, nahuli ang babaeng suspect kagabi. Ayaw pa nilang pangalanan pero kumpirmado raw na siya ang nagatid ng regalo sa biktimang si Yvonne Chua. Patuloy naman ang investigasyon para matukoy kung sino ang utak sa naganap na krimen. Hindi naniniwala si Chief Justice Renato Corona na may destabilization plot laban sa Administrasyong Aquino. Wala naman daw siya nakikitang ebidensya na makapagtuturong may mga nagpaplanong magpabagsak sa pamahalaan. Ikinalulungkot daw ni Corona ang sunod-sunod na krimeng nagaganap sa bansa. Maaari raw makaapekto ang mga ganitong pangyayari sa turismo at ekonomiya ng bansa. Sa paniniwala ko, parang this is a plain and simple terroristic act. So, peace and order situation itong problema natin dito. Chika Minute! Magiging aktibo na raw muli sa showbiz si Van Dolph at isa sa mga projects niya, ang remake ng pelikula ng kanyang amang si Dolphy. Umpisa na nga ba ito ng pagmamana niya ng trono ng Comedy King? Makichika kay Lars Santiago. Pinaplano na ng Viva ang mga pelikulang gagawin ni Van Dolph ngayong pumirma na ito ng kontrata sa kanila. Isa sa mga napag-usapan ay ang paggawa ng comedy movies ng actor-comedian na katulad ng mga ginagawa ng kanyang amang si Dolphy noon. Ayon kay Van Dolph, natuwa raw si Dolphy nang malamang pipirma sa Viva ang nakababatang komedyante. May blessing naman po ito ng tatay ko. Sabi niya, go. It's about time na medyo mag-grow ka, lumis ka ng konti, try to see everything, try new works, meet a lot of people.
Sabi niya, go, tuloy mo yan. So siya pa nga nagbigay sa akin. Stylist ko yun eh. Napag-usapan na rin ni Vandolph at ng Viva ang posibleng pag-remake ng aktor sa mga pelikulang ginawa ng amang Comedy King. Yung Bugoy. Kasi alam ko yung Bugoy na yun, nung film festival before or some awards, naging hit. Ayaw magpatangay ni Vandolph sa pressure sa mga nagsasabing siyang tagapagmana ng trono ng kanyang ama. I'll try my best to execute the same punchline or anything. Pero Dolphy is Dolphy. Hindi natin pwedeng sabayan yun. I can do it but in my own way. Tanggap ni Vandolph na kailangan na rin mag-slow down ni Dolphy at alam daw niya ang lagay ng kalusugan ng Comedy King. Ngayon sa edad niya, marami na siyang limitations. Pero about his health, okay naman. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Ervic Vihandre, inaming may dinedate na dating sex bomb member. Sino kaya? Tutukan nyo yan mamaya. Susunod, suspect sa Amerika tumakas mula sa umaandar na kotse ng pulis. Pati lumang effects hindi pinalampas ng mga karnaper. Eksklusibo, batang may malalang kanser sa mata, may hiling bago siya tuluyang mabulag. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Puso, isiniwalat po sa Senado kanina ng isang dating opisyal na militar ang ayon sa kanya ay hatian ng pondo ng hukbong sanlatan lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines. Kabilang daw sa mga nakinabang si dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. 5 milyong piso kada buwan daw ang natatanggap niya. Itinanggi naman yun ni Reyes. Nakatutuklay mula sa Senado ng Pilipinas. Si Sherian Torres. Sherian. Yes, Mike, nagulat ang marami sa biglaang paglutang ng naka-wheelchair na si dating AFP Budget Officer Lieutenant Colonel George Rabusa at kwento niya kung paano raw bumabaha ang pondo papunta sa Office of the Chief of Staff. He's in a delicate position right now. Si Rabusa ang nagsilbing budget officer noong panahon ni na dating AFP Controller Jacinto Ligot at Carlos Garcia. Ang AFP Chief of Staff noon, si Angelo Reyes. Sabi ni Rabusa, tradisyon na raw na pinagko-contribute ng pondo ang iba't ibang opisina ng AFP para ilagay sa Provisions for Command Directed Activity o PCDA. Mula sa PCDA, kumukuha ng 5 milyong piso kada buwan at ibinibigay sa Chief of Staff bilang personal fund. Bahala na raw ang Chief of Staff kung paano ito gagastusin. We program 40 million pesos every month for PCDA that is being controlled by the Chief of Staff. Magkano mo napupunta sa Chief of Staff? 5 million every month po. Ito ay parang slush fund na pinoproduce ninyo sa buong organisasyon ng militar. Dagdag ni Rabusa, may 15 beses daw sila niligot na naghatid ng cash noon sa White House, ang official residence ng Chief of Staff sa Camp Aguinaldo. Pero si Ligot, di ito maalala. I cannot recall, Your Honor. 15 times you cannot remember. My God, with your degree of intelligence and rank, you cannot remember. I'll tell you to your face, I don't believe you. Noong nakaupo naman daw bilang controller si Garcia, madalas itong magpakuha ng pera kay Rabusa mula sa PCDA. Umabot daw ito sa 1 billion pesos. What is the participation of General Garcia? Siya nga po ang direct boss ko eh. So tumatanggap din ho siya ng pera? Hindi po, pag sinabihan niya ako na I need this, produce this, I have to do. Tumanggi si Garcia ang sagutin ng direkta ang mga sinabi ni Rabusa dahil sa kanya mga kaso. Pero nagsalita ang kanyang abogado. It's very preliminary for us to talk. So you're still going to re-examine his statements? Yes, because we don't even know what Colonel Rabusa will say. No? Maging si Rabusa umaming nakatanggap daw ng balato na 500,000 pesos. Si Reyes naman tumanggap pa raw ng 50 million pesos na magretiro ito. Pero iginiit ni Reyes, wala siyang tinanggap na questionableng pondo. Indeed, received that 5 million or so pesos per month for your own personal use. I did not, Your Honor. Did I interfere
or dip my fingers or my influence in the money of the AFP. Totoo lahat yung sinasabi nyo na in the preparation, in the execution, wala kayong pakialam. Pero, meron pong kaming piniprepare para sa inyo na tinatanggap nyo naman po. Ask him to do anything. Si Senador Antonio Trillanes IV na muling nakaharap si Reyes matapos ang 7 taong pagkakakulong dahil sa pagbulgar sa katiwalaan sa AFP, di nakapagpigil. If you're so concerned about your name, sana nag-ayos kayo when you were in power. That's it. No, Senator Trillanes, Jen Reyes. ako po, if I may. Yeah. No, you may not. No, you may not. I'm just trying to protect my reputation here. You don't have any reputation to protect. Tila nabuhayan naman na loob ang special prosecutors. Mag-uumpisa kami ng bagong investigasyon at tingin ko sumasang-ayon ang aking mga kasamahan. Mike, hindi pumayag si Senate President Juan Ponce Enrile na isa ilalim sa Witness Protection Program itong si Rabusa. Pero ang pinayagan niya ay ang bigyan agarang proteksyon ng Senado itong si Rabusa. Si Rabusa, mga kaibigan, ay meron din pong kaso na kinakaharap naman at ito ay ang perjury at illegal acquisition of properties. Mike? Sherian, kaya ano naman ang naging mga kasunduan sa pagdinig ng Senado kanina, lalong-lalo na tungkol sa pagbubulgar na yan na ginawa ni Colonel ba o General Rabusa, dating Colonel o General Rabusa? Sherian? Yes, Mike. Dating Lieutenant Colonel Rabusa, no? Ang naging kasunduan kanina ay ipagpapatuloy itong pagdinig na ito ng Blue Ribbon Committee para daw lalo pa nilang mabusisi itong mga sinasabing ito ni Rabusa. At gaya na napagkasunduan kanina, Mike, ay muling babalik yung mga itinalaga o mga inimbitahan na resource persons kanina dito sa Senado. Sa makatwid sa susunod na pagtinig ng Blue Ribbon Committee, Sherian, makakaasa tayo na may karagdagang pang pasabog o pagbubulgar ang gagawin? Gano'n ba yan? Sherian? Yes, Mike. Ito ang sinasabi kanina ni Chairman Chufisto Gingona III nang makapanayam siya ng media pagkatapos ng hearing. Maraming salamat, Sherian Torres. Paulit-ulit na nating naririnig ang kontrobersyal na plea bargain agreement ng Ombudsman at ni dating AFP Comptroller, Retired General Carlos Garcia. Ano nga bang ibig sabihin ng kasunduang ito? Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Sa mga classroom sa UP College of Law, isa sa mga laman ng diskusyon ang plea bargain agreement na pinasok ng gobyerno at ni retired General Carlos Garcia. Kakaiba raw kasi ito ayon sa criminal law professor na si Attorney Ibarra Gutierrez. Ang intention kasi dyan, pabilisin yung proseso ng hustisya. Binibigyan mo ng incentive na, sige, papayag kami, yung gobyerno, na babaan yung krimen na kinakaso namin sa'yo, pero ang kapalit nun, aamin ka na kaagad. Sa rules of court, nakasaad na ginagawa ang plea bargaining bago pa man magsimula ang trial. Pero sa kaso ni Garcia, nangyari ito matapos maipresenta na ang ebidensya laban sa kanya. Pero sabi ni Gutierrez, hindi rin naman ito ipinagbabawal ng batas. Nakasaad rin na kailangan meron itong pahintulot ng offended party at ng prosecutor. Sa kaso ni Garcia, ang Armed Forces of the Philippines ang maituturing na offended party dahil pondo ng militar ang umunay na bulsa. Matatandang kamakailan ay kinuwestiyon ng AFP ang kasunduan dahil hindi raw hiningi ang kanilang pahintulot. Yung offended party dito, yung gobyerno. Kasi sila yung supposedly nawalan ng pera, nanakawan. Ayon kay Gutierrez, kadalasang batayan kung dapat bang pumasok sa ganitong kasunduan ng gobyerno, kung gaano kalakas ang iyong ebidensya laban sa akusado at kung gaano kalaki ang interes ng publiko na nakataya. Kasi bukod doon sa public interest na kasuhan o ikulong yung mga tao na kawani ng pamahalaan na nagnanakaw ng ganung kalaki. Meron pa yung usapin nung paano yung pagbabalik nung perang na nanakaw. Ganito rin ang pananaw ng Office of the Solicitor General. According to the Supreme Court nga dun sa Estrada case, plunder is a heinous crime. Kung ito magiging subject ng plea bargaining agreement, baka ma-marginalize yung importance nitong itong kasong ito. Pero para sa ombudsman na sila daw kumakatawan sa gobyerno, nararapat lang pumasok sa ganitong kasunduan dahil mahina umano ang ebidensya laban kay Garcia, bagay na kinokontra naman ng ilan. From the onset, we perceive it as strong. And our impression is we will be able to support it later on for purposes of the plunder case itself already. Nevertheless, hindi nang nangyari. May ruling na nga yung January 2010, yung Sandigan Bayan, na malakas ang ebidensya.
Nagsampa na ng motion to intervene ang Solicitor General para mapayagang manghimasok sa kaso. Iniintay pa ang desisyon ng Sandigan Bayan sa bagay na ito. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Susunod! Sa Amerika, yan, no? Akusado sa yun yung binato ng silya ng kapatid ng biktima. Lumang modelo ng isang AUV, pinag-interesan, kinarnap. Inang na may bukol na sinlaki ng bola, dumulong sa GMA Kapuso Foundation. Walang patid na pagtutok sa mga balita dito sa 24 Oras. Sa Amerika, isang suspect sa pagnanakaw ang tumakas mula sa umaandar na kotse ng pulis. Dadalhin na sa kulungan ang lalaking suspect nang dumaing na nahihilo at nasusuka. Kaya ibinaba ng pulis yung bintana ng sasakyan. Pero maya-maya pa, lumusot doon sa bintana yung lalaki para makatakas kahit pa umaandar yung kotse. Sugatan at isinugod sa ospital ang suspect na kalaunay ibinalik sa kustodiya ng pulisya. Sa Amerika pa rin, nabalot po ng tensyon ang isa pong pagdinig sa isa sa mga korte nila doon. Tinangkang sugurin ang isang akusado. Kapapasok lang sa korte ng akusado, biglang nagwala ang isa pang lalaki. Ito po mga kapuso, ayan, oh. Binato siya ng silya, mabuti agad napigilan na magabantay. Yan, yung nambato. Pinalabas siya ng korte, yung akusado, sinamahan, ayan, habang patuloy na pinipigilan ng galit na lalaki. Magbayaw pa lang dalawang yan. Yung suspect ay pinagbibintangang pumatay sa misis nung nambato. Balik po tayo dito sa Pilipinas. 6 na taong gulang, matinding karamdaman po sa mata ng isang bata na nakilala ng GMA News sa East Avenue Medical Center. Meron siyang hiling bago raw siya tuluyang mabulag. Yan ang tinutukan ni Maris Umali. 2006 pa nang unang madiagnose na may retinoblastoma o cancer sa mata si Ginaline Pescador. 1 year at 9 months siya noon. Pero sa murang edad, alam niyang kinailangan siyang operahan at tanggalan ng kanang mata. Sa kasamaang palad nito lang 2010 nila nalaman na kumalat na pala ang cancer sa kaliwa niyang mata. Pero nakakakita pa rin si Ginaline, kaya isinailalim na lang muna siya sa chemotherapy. Habang tumatagal lalong lumalala ang kaso ni Ginaline, umabot na ito sa stage 5B, ang pinakamalala ng cancer. Gusto na lang namin pagtuunan ng sa paggamot sa kanya is yung buhay niya. Hindi na itatry i-save yung paningin. Sa radiotherapy, buo pa rin ang mata, pero hindi na masisigurado na makakakita pa siya. Another option which is tatanggalin na yung buong mata. Kahit may sakit, bakas kay Ginaline ang pagiging masayahin. Pero may pagkakataong di na niya kinakaya ang sakit. Pag yumuk ko po ako masakit, gusto ko po gumaling para hindi na po ako turukan. At dahil dito sa Maynila ang chemotherapy, hirap na siyang magpabalik-balik sa Baguio. Sana po, hindi na ako mag-ano sa bundok po. Sana po, may sarili na din po kaming bahay. Pero hindi doon po sa baba para hindi na po kami aakyat sa bundok. Minsan po parang hindi po matanggal. Sabi ko na kung pwede na lipat ko na lang matapos ko niya. Sumira. Isang pangkaraniwang cancer sa mata ang retinoblastoma na tumatama sa mga batang 5 taong gulang pababa. Maaari itong hereditary, nakukuha sa kapaligiran o sa kinakain. Ang mga sintomas, pamumuti ng mata, pagkaduling o pagkabanlag, namumula at sumasakit ang mata. Di naman daw agad ito nakamamatay basta't madiskubre at magamot ng maaga. Sa loob ng 2 linggo, isa sa ilalim na sa operasyon si Ginaline at tuluyan ng mabubulag. At kahit 6 na taong gulang lang, naiintindihan daw ni Ginaline ang kanyang kondisyon. Mayroon lang siyang isang hiling bago tuluyang mawala ng paningin, ang makita ang kanyang idolong si Marian Rivera. Ate Marian, sana po punta ka po dito para makita ko po bago po mawala yung isa kong mata. Pag nakita mo na siya, ano po, pwede na po. pwede na. Tanggalin po. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Matupad kaya ang hiling ni Ginaline na makita ang iniidolong kapuso na si Marian Rivera? Bukas po, mga kapuso. Susunod!
Koponan ng Pilipinas nakapasok sa semi-finals ng Dubai International Basketball Championships. At tunghayan ang engrandeng pagsalubong sa ika-400 anibersaryo ng University of Santo Tomas. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 oras. Puso, pasok ang ating koponan ng Smart Gilas sa semi-finals ng Dubai International Basketball Championships. Ito ay matapos nilang maipanalo ang laro laban sa Lebanon sa score na 86-69. Pinaunahan ni na Chris Tew, JV Casio at Macmac Barakael ang opensa. Tuwang-tuwa naman ang mga kababayan nating nakapanood ng laban sa Dubai. Ang susunod na makakalaban ng Smart Gilas ay ang Al-Wada Club ng Syria. Kapag naipanalo nila ang laro, ay makakausap na sila sa finals. Mga kapuso, bukas na po ang ika-400 anibersaryo ng University of Santo Tomas, UST. Sila po ang pinakamatandang universidad sa Asia. Tingnan po natin yung ginagawang paghahanda sa UST. Live po ito, si Lia Manyala. Lia, kamusta dyan? Mike, ngayong gabi na nga sasalubungin ng mga Tomasino ang ika-400 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng University of Santo Tomas, ang pinakamatandang universidad sa bansa. Ito ang 4 Mondial, ang pinakabagong monumento sa loob ng UST na espesyal na pinagawa para sa 400th anniversary ng universidad. Gawa ito ng tanyag na iskultor na Tomasino rin na si Architect Ramon Orlina. Tampok sa estatwa ang 4 na figura ng tao, isang babae at lalaking estudyante, isang guro at isang Dominikanong pari. Simbolo raw ng estatwang ito ang mga hamong haharapin ng UST sa pagbubukas ng panibagong siglo. Simbolo rin ng 400 taon ng excellence ng edukasyon ng UST. Ngayong gabi rin ay in-unveil na ang mga commemorative stamps ng UST 400th year anniversary. Sa mga oras naman na ito ay hinihintay na lang na magsimula ang programa dito sa Quirino Grandstand kung saan nagtipon-tipon na nga ang napakaraming Tomasino para nga salubungin ang quadricentennial ng nag-iisang Royal at Pontifical University sa bansa. Mike, mamaya bago mag-alas 12 gagawin naman ang pinaka-engrandeng countdown na sa quadricentennial celebration ng UST. Kaya dun sa mga gusto pang humabol ng mga taga-UST, pumunta na kayo dito dahil libre po ang selebrasyon ngayong gabi. Bukas naman gagawin ang Grand Alumni Homecoming Dinner sa mismong araw ng quadricentennial anniversary ng UST. Mike? Maraming salamat, Lia Manyala. Congratulations, UST! Mga kapuso, ang mga Pilipino likas na matiisin. Makikita nyo yan sa dalawang bagay, sa trabaho at sa pamilya. Pero ang mas malungkot, pati problema sa kalusugan, tinitiis din natin. Tulad ng isang ina na aming nakilala, halos 10 taon na po siyang nagtitiis sa kanyang sakit. Sa unang tingin, akala mo, may bag lamang na nakatago sa loob ng suot na jacket si Gemma. Sa malapitan, malalaman mong may pilit pala talaga siyang itinatago. Bukol, nagabola na sa laki. Tumalit lang siya, parang hulin, gumagalaw-galaw. Akala ko lang po, yung gatas lang na nabuo. Baka siguro nasipa-sipa rin ng mga maliliit pa sila. Hindi ko napansin. 10 taon na mula nang una niyang masalat ang bukol. Noong 2009, nagsimulang bumilis ang paglaki nito. Mas mataba ako. Ito yung pinakamalaking pagsisisi. Sabi nga, matigas ang ulo ko raw. Sabi ko kasi iniisip ko puro anak ko eh. Sa tagal niyang dinadala ito, kung ano-ano na ang pumasok sa kanyang isip. Yun na, hiwain ko na lang kaya ito. Sabi niya, mama, galing ka pa. Siguro ako ibang malapitan. Nawala ng trabaho ang kanyang asawa, kaya napatigil ng pag-aaral ang dalawa niyang anak. Lalong lumabo ang pag-asa ni Gemma na makapagpatingin man lang. Hanggang may nakapagmungkahi na lumapit siya sa GMA Kapuso Foundation. At sa kanyang paglapit, agad tayong tumugon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasuri ng isang espesyalista ang kanyang kondisyon. Batay sa pagtatansya, may phyllodes o progressive benign tumor si Gemma. We'll do a biopsy. Sa habang siya ay nasa operating table, pinapadala yung specimen for rush frozen section. Pag lumabas ito yung tumor,
then dire-diretso na, will do a mastectomy or tatanggalin na yung bukol. Bagamat tatanggalin ang bukol, sa resulta ng biopsy pa lamang malalaman kung ito'y cancerous. Meron ka nakakapangmaliit pa lang, agapan mo na yung pasuri na sa doktor. Pero talagang nasakit sa akin, siyempre, mahal ko asawa ko eh. Balik pa yung mga anak ko para mawala siya. Ang bigat ng dibdib ni Gemma, sana sama-sama nating mapagaan. So si Richard ay nanawagan upang magpagamot ng mama ko. Paalala po sa mga kapuso nating mga babaeng nanonood at nakikinig, lalo na yung mga nasa edad 30 pataas. Ugaliin nyo pong nagsasagawa ng tinatawag na self-breast examination. Huwag nating ipagwalang bahala kung may kakaiba kayong masalat sa inyong mga dibdib. Kay Gemma at sa iba pang pinahihirapan ng bukol sa dibdib, lakasan nyo lamang ang inyong loob at patuloy kayong manalangin na mapagtagumpayan nyo ang laban. Excuse me po. Samantala, salamat kay Dr. Hector Santos ng Veterans Memorial Medical Center sa mga gustong magpaabot ng tulong kay Gemma. Bukas ang tanggapan ng GMA Kapuso Foundation. Pwede kayo magdeposito ng inyong donasyon sa kanilang mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. May panibagong pasabog ang suspect sa carjacking na si Alfred Mendiola. Sa muli niyang pagharap sa GMA News, kinumpirma niyang ang Dominguez Carnapping Group din daw ang nasa likod ng pagpatay kay Emerson Lozano, pati nasa driver nitong si Hernani Sensil. Nakatutok si John Consulta, eksklusibo. Kwento ng suspect na si Alfred Mendiola. Una raw pinuntahan ni Raymond Dominguez si Version Evangelista noong Enero 12 para makuha ang ibinibenta niyang Land Cruiser. Pero nang tumanggi raw si Evangelista na ipa-road test ang sasakyan, napilitan daw si Raymond na ipagpaliban muna ang kanilang plano kay Evangelista at puntahan na lamang ang kanilang susunod na target. Mula Cubao, dumiretso raw ang grupo sa Commonwealth, nakipagkita kay Emerson Lozano para sa kanyang Kia Carnival. Hindi nila napapayag si Mr. Evangelista na i-road test ang sasakyan, napilitan po sila dun sa other option which is yung Kia Carnival po na nakita lang din nila na naka-add sa internet at sa dyaryo. Di pa raw nakakalayo sa pag-road test nang tutukan na ng baril si Lozano at driver na si Hernani Sensil. Napansin daw ng mga suspect na manlalaban sila Lozano nang makitang tilang may bubunutin siya sa tagiliran. Nakahalata na si Mr. Emerson Lozano na kakarnapin yung sasakyan nila. So nakahalata po yata sila na parang bubunot nang hindi ko malaman kung ano ang bubunutin ni Mr. Emerson Lozano. Kaya inunahan na ni Rolly na barilin si Mr. Emerson Lozano sa ulo. Sinabay ang kasama ni Mr. Lozano na si Hernani Sensil. So, ganun po ang kwentong alam ko. From Quezon City pa lamang po, patay na si Mr. Emerson Lozano. Kulang daw ang gasolina ng Kia Carnival para makarating sa Pampanga at lubhang delikado magpagasolina na may 2 patay sa loob. Kaya nagpabili raw si Roger Dominguez ng gasolina sa isang miyembro ng grupo. Inutusan ni Mr. Roger Dominguez si Jason alias Soy para bumili ng gasolina at salubungin sa daan sina Raymond Dominguez dahil hindi po sila makakahinto daw sa gasoline station dahil may mga patay po siyang sakay. Pagdating sa Pampanga, nagtalo raw si Raymond at kapatid na si Roger matapos umanong malaman ni Roger na ibinyahing patay na sina Lozano at Sensil. Nung sumuko ako, sabi po ni Roger Dominguez, exact words, kaya tayo umiinit sa ganyang trabaho. Nakita mo yung trabaho namin ni bakla. Walang sumisingaw kasi walang namamatay at nasasaktan. Pagka ganyan na may namamatay, may nasasaktan, sisingaw yan. Sisingaw yan, Raymond. Naniniwala si Mendiola na ang dugong nakita sa safe house sa Mabalacat, Pampanga at ang dugo ang pantalong nakita sa isang safe house sa Greenville ay kina Lozano at Sensil. Iniutos rin daw ng mga Dominguez ang agarang pagsunog sa Kia Carnival sa Bataan para mailigaw ang mga otoridad na nagsasagawa ng operasyon laban sa kanila. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang Kamara ni Dominguez hinggil sa mga sinabi ni Mendiola. Pero ayon kay Atty. Raymond Palad, detalyado nilang ihahayag ang kanilang sagot sa paghain ni Dominguez ng kanyang counter affidavit sa piskalya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Up next, ama ng alakdana star na si Luis de los Reyes na stroke. At
Janet Jackson may mensahe sa kanyang fans kaugnay sa nalalapit niyang concert sa Maynila. Susunod na yan dito sa 24 Oras. Labis na nag-aalala ang bida sa Telefantasyang alakdana na si Luis de los Reyes. Na-stroke kasi ang kanyang ama. Kwento ni Luis, nanonood ng kanyang taping ang amang si Esteban Perido Jr. nang bigla itong mahilo at sumama ang pakiramdam. Araw-araw binibisita ni Luis sa ospital ang kanyang ama. Posible raw itong maoperahan. Todo suporta naman ang kanyang co-stars at staff ng alakdana sa kanyang pinagdaraanan. Maraming salamat po sa lahat ng nagpadala ng mga messages nila na magiging okay ang lahat. Sobrang thankful po ako dahil kahit papaano naalala niyo yung daddy ko. Very excited na raw ang singer na si Janet Jackson sa kanyang upcoming concert dito sa Maynila. Ang concert ay gaganapin po sa February 4 sa PICC. Makichika kay Lar Santiago. Pangalawang pagtatanghal na ni Janet Jackson sa Pilipinas ang gagawin niyang #1's up-close and personal concert sa Philippine International Convention Center sa February 4. Pero ang Pinoy fans, excited na excited pa rin. Kung excited ang fans, sinabi ni Janet sa kanyang exclusive phone patch interview sa GMA News na doble ang nararamdaman niyang pananabik. It will be my second performance I've ever done. My second time being in Manila, performing, visiting, everything. We're really, really excited. We can't wait. We had a lot of fun the first performance that we did there. Ang Manila concert ni Janet ay bahagi ng kanyang Asian tour kung saan bibisita rin siya sa iba pang Asian cities tulad ng Taipei at Hong Kong. Pero iba ang excitement ni Janet sa muli niyang pagharap sa kanyang Filipino fans. Performing for the people. It's been a really, really long time. I mean, the last time I was there was in the 90s. It was the mid-90s. It was with the Janet Tour. So that's been a few good albums ago. So it'll be nice to see the faces and to be able to perform for the people. Nagkwento rin si Janet kung ano ang aasahan ng kanyang mga tagahanga sa kanyang pagdating na pagtatanghal. It's a good hour and 40 minutes, something like that, 45 minutes. It's a pretty lengthy show, and we're covering a lot of songs, lots of dancing, obviously music. Hopefully they'll enjoy it. Isang mensahe ang ibinigay ni Janet sa kanyang Pinoy fans na naghihintay sa kanyang pagdating. Thank you for all your love, all your support throughout the years, and I can't wait to see you, and we can't wait to perform for you guys, and hopefully you will enjoy the show. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan po ang may init na chika today. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Maraming salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mel Tiangco, Pia Arcangel at Pia Guanyo mula sa Tahanan ng Katotohanan. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid politika. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.